Sa wakas ay nakarating na rin si Tsurumi sa lugar, na binabalak palang ikulong si Asirpa sa isang basement hanggat hindi nila nakukuha ang ginto. Nang makaharap ni Tsurumi si Asirpa ay nais niyang ihiwalay kaagad ito kila Yoshitake at Sugimoto. Naramdaman ni Asirpa na may masamang balak si Tsurumi kaya tinanong niya sa lieutenant kung makikinabang ba ang mga Aino sa ginto kung sakaling mahanap niya ito. Hindi nakasagot ng maayos si Tsurumi kaya tumira ng maraming pana si Asirpa na inakala nilang may lason kaya kanya-kanyang ilag. Dahilan para makatakas sila Asirpa. Pero may maganda namang naidulot ang pakikipagtulungan ni Sugimoto kay Tsurumi dahil natulungan siya nito na mabawi si Asirpa. Hinanap sila ng 7th Division Army. Saka nakita sila ni Yusami na kinalaban ng bida tapos binagsakan ni Asirpa ng drum. Pero nahanap din sila nila sa Kishima na pinagbabarilang bida saka lumapit si Koito. Kaya nakalaban si Immortal Sugimoto at nagawang maubos ang grupo nila Koito, saka sila tumakas ni Asirpa. Pagkatapos ay dumating si Tsurumi na walang pakialam kay Koito. Nakita nila Sugimoto ang Russian na may dalang kabayo, na siyang tumulong sa kanila at nakita din nila si Yoshitake. Pero hindi nila sinama si Tanigaki dahil na kay Lieutenant Tsurumi pa si Incarnate na kasintahan nito. Tagumpay na nakapunta sa barko ang grupo, nang makita ng Russian na nasundan sila ng isang sundalo. Pinapabaril lang ito ni Asirpa sa paa, pero dahil hindi sila magkaintindihan ay sa ulo ito binaril. Ngunit di kalaunan ay dumating na rin si Tsurumi na nakitang nakatakas na sila. Kaya naman ginamit ni Tsurumi ang battleship ni Commander Heiji. Nagsignal sila para patigilin ang pampasaherong barko. Kaya nagpunta sila Sugimoto sa kapitan para sabihin ang sitwasyon, at tinulungan naman sila nito. Subalit dahil mas mabilis ang battleship nila Tsurumi ay mahahabol pa rin sila. Kaya sinabi ni Sugimoto na tahakin nila ang mga yelo. Nang makita ito nila Commander Heiji ay nagbigay sila ng warning shot, subalit nakatulong pa ito sa kanila dahil nabuksan ang daanan. Nakaagad na nagsara matapos nilang makadaan. Kaya tinira nila ito ulit ng cannon para makadaan din sila. Kaya nakalapit sila sa barko subalit sinabi ng kapitan na umalis na sila Sugimoto, na nakitang naglalakad na may puting balabal bilang camouflage. At hindi na rin pinilit nila Tsurumi na habulin sila dahil alam niyang may kasamang sniper sila Sugimoto. Kaya magpupunta na lang sila Tsurumi sa mga karatig bayan para maghanap. Naisip ni Sugimoto na aabangan sila nila Tsurumi kaya maghahanap sila ng lugar na mapagtataguan. At sa paglalakad nila ay pinagtapat na ni Asirpa na alam niya na kung nasaan ang mga ginto, subalit ayaw niya pang sabihin sa bida ang lokasyon dahil alam niyang kikilos na naman ito ng mag-isa para mailayo siya sa panganib. Tapos may nakita silang mga Aino na may bangka na siyang tumulong sa kanila, samantala si Ogata naman ay kinuha ang uniforme at baril ng napatay na sundalo. Tapos nagsinungaling siya sa kapitan para makasakay ng libre sa barko. Sa wakas ay nakauwi na sa bayan ng Hokkaido sila Asirpa kung saan siya nakatira. Simula ngayon ay wala na daw silang papanigan. Sa halip ay gagawa sila ng plano para pagtagpuin ang landas nila Hijikata at Tsurumi para maglaban sila sa kanila na nakawin ang mga tato na hawak ng magkabilang grupo. At dahil kailangan nila ng pera ay sinabi ng isang Aino na subukan nila ang swerte sa pangunguha ng ginto sa ilog. Samantala naglalakad sa bundok si Heita nang madulas ito at muntik ng mahulog pero tinulungan nila Asirpa. Nagkausap ang dalawang grupo tapos kapalit ng pagtulong nila Sugimoto ay pinakita ni Heita sa kanila ang mga nalalaman tungkol sa pangunguha ng ginto. Sinubukan nila Sugimoto ang swerte nila. Subalit halos mamanhid na ang kamay nila nang dahil sa lamig pero wala pa rin silang nakukuha kahit katiting man lang. Tapos may nakita daw na isang mabangis na oso si Heita. Pinuntahan ito ng dalawa pero wala silang nakita. Samantala si Vasily naman ay inakit ni Noriko kaya nagpunta sila sa bahay nito. Naghubad si Noriko na siyang iginuhit ng Russian, at natakot ito nang makita ang isang bagay na tinapon niya na daw pero bumalik sa loob. Nagalit ang asawa nito dahil naghubad siya sa harap ni Vasily, at hindi nila alam na nanunood ang manyak sa itaas. Tapos sinabi nito kay Vasily na naghihintay si Noriko doon, ngunit pagpunta niya ay meron palang trap. Mabuti ay nailigtas siya ni Asirpa. Wala din daw makitang bakas ng oso si Asirpa kaya naisip na nagsisinungaling si Heita tungkol sa oso. Pero nakita ito nila Sugimoto, tapos biglang nabaliw si Heita. Saka tumakbo siya papabalik sa bahay nila para sabihin sa mga kasama. Pero nakita niyang kinakain na ng oso ang asawa ni Noriko, at dahil patay na ang asawa ay nilaplap niya ang babae saka nais palakpakin, pero pinaslang na din ito ng oso. Napatakbo si Heita nang makasalubong niya si Sugimoto, tapos takot na takot siyang sinabi na pinagkakain na daw ng oso ang mga kasamahan niya.
Pero nagtaka si Sugimoto kung sinong kasamahan ang tinutukoy ni Heita. Samantala nakita ni Yoshitake ang drawing ni Vasily na may mga tato din sa katawan si Heita. At ang mga kasamahan pala na tinutukoy ni Heita ay mga kathang isip niya lang, dahil may sakit pala itong multi-personality disorder. Nakita nila Asirpa ang dalang bagay ni Heita, subalit labis na natakot ang lalaki dahil lagi niya daw itong tinatapon pero bumabalik sa kanya. Kaya nakumpirma ni Asirpa na ang sinasabing nitong mabangis na oso ay siya rin. Tapos isinuot ni Heita ang balat ng oso saka umatake. Kinalaban ito ng bida, subalit nagulat siya dahil lumakas daw si Heita mula noong nagsuot ng balat ng oso. Pinagsasaksak niya ito, tapos hinila ni Heita ang isang trap para tapusin ang oso. Pero dahil siya rin ang oso ay sarili niya ang pinaslang niya. Pinakita ang nakaraan ni Heita kung saan pinaslang ng isang oso ang buong pamilya niya pero nailigtas siya ng isang Aino. At matapos ito ay patuloy na daw siyang ginagambala ng nasabing oso sa pag-iisip niya. Sinasabi ni Tanigaki kila Tsurumi na ayaw na niyang maging isang sundalo dahil gusto na lang niyang mamuhay ng simple. At hindi daw siya mapipigilan nila Tsurumi kahit na hawak nila si Incarnate. Pero nang sinabi ni Tsurumi na buntis daw si Incarnate at si Tanigaki ang ama ay nagdalawang isip ang lalaki. Tapos sinabi ni Tsurumi na ibabalik niya lang si Incarnate sa kanya kung dadalhin niya si Asirpa. Samantala pinapatuyo na nila Sugimoto ang balat ni Heita. At dahil dito ay magpapatuloy na sila sa misyon na paghahanap ng mga balat na may tato. Kinagabihan ay sinabi ni Yoshitake ang nalaman kay Heita na may nahulog daw na isang gintong pilak si Wilk sa lawa ng Shikeso. Subalit giit ni Asirpa na ito daw ang pinakamalalim na lawa sa Hokkaido kaya imposibleng mahanap pa ito. Pero giit ni Yoshitake na nahanap na daw ito ng isang takas na preso. Isang taon na ang nakakalipas ay kasama ni Heita si Usawa na isa ring takas na preso na may tato. Nakakamangha ang kakayahan ni Usawa sa tubig dahil kaya niyang tumagal ng 35 minutes sa ilalim. Kaya tagumpay niyang nakuha ang nasabing ginto na nahulog ni Wilk. Sa present ay bumalik si Ogata sa grupo nila Hijikata. At dahil hindi nila alam na nagtraidor din ito sa kanila ay pinayagan siyang sumali ulit sa grupo. Sinabi nito ang nalaman tungkol kay Sofia na maaring maging isa pa sa problema nila maliban kay Tsurumi. Tapos sinabi niya ring nalaman na ni Asirpa ang code para mahanap ang napakaraming ginto. At dagdag pa nitong maaaring kumampi ulit sa kanila sila Asirpa dahil kalaban din nila sila Tsurumi. Kinagabihan ay isang bayara ang babae ang pinaslang ng isa pang presong may tato. Nakita ng mga tao na tinanggal ang mga lamang loob nito na tulad ng ginawa ni Jack the Ripper. Nagpunta ang reporter kila Hijikata para pagkakitaan sila kapalit ng nakalap na impormasyon. Giit naman ni Kadokura na maaaring isang presong may tato din ang killer. At dagdag ni Hijikata na maaaring puntahan din ito ng 7th Division Army kaya delikado. Nangyari nga ito dahil nang mabalitaan ito ni Tsurumi ay inutusan niya sila Kikuta at Yusami na hanapin ang killer kung isa itong presong may tato. Kinabukasan ay nawawala ang prosthetic arm ni Nikaido, at giit ni Koito na maingay daw kasi ito kaya may nagtago. Ginamit ni Incarnate ang panghuhula niya para malaman kung nasaan ito, na nakitang na kay Koito pala. Namamangha si Koito sa kakayahan ni Incarnate, subalit tingin ni Sakishima ay isa lang itong kalokohan. Dahil nalaman ni Tanigaki na buntis si Incarnate ay nagdadalawang isip siya kung susundin si Tsurumi na dalhin sa kanya si Asirpa. Kinagabihan ay palihim na nagpunta si Tanigaki kay Incarnate para itakas ito. Pero nakita ni Sakishima ang kabayo niya sa labas. Saka narinig nilang may papalapit sa pinto, na si Sakishima pala na tagumpay siyang natutukan ng baril. Pero humarang si Incarnate. Tapos tinurukan ito ni Len Aga ng pampakalma. Pero nabaril naman siya nito tapos napatumba ulit si Tanigaki. Mabuti na lang ay umepekto na ang gamot. Tumakas ang dalawa subalit nakasalubong naman si Koito, pero nakakagulat na pinatakas sila nito. Tumakas ang dalawa sakay ng kabayo, kaya sumakit ang tiyan ni Incarnate. Kaya nagpahinga muna sila sa isang bahay. Subalit nasundan pa rin sila ni Sakishima dahil sa patak ng mga dugo. Naglaban ang dalawa at napabagsak siya ni Sakishima. Pero ginamit ni Tanigaki ang lamang niya sa timbang at tangkad kaya nabalibag ito, subalit nakapagtago ito kagad. Tapos tumakas na ulit ang dalawa sakay ng kabayo. Sinundan ni Sakishima ang mga bakas ng dugo, nang makita na ginamit pala ni Tanigaki ang kabayo para mailigaw siya. Tumakbo lang magdamag sila Tanigaki hanggang sa makarating sa bahay nila Asirpa. Dito ay tinulungan ng lola ni Asirpa si Incarnate sa pagbubuntis nito. Subalit di kalaunan ay nakarating kaagad doon si Sakishima na agad siyang pinabagsak. Tapos nang hihinayang natatapusin na sana ni Sakishima ang dalawa nang dumating naman si Koito para pigilan siya. Giit ni Koito na wala naman silang mapapala kung papaslangin sila Tanigaki at Incarnate.
sa kabiglang manganganak na si Incarnate, kaya tumulong na rin sila Koito at Sakishima. Ang lola ni Asirpa na si Huchi ang nagpaanak kay Incarnate, at tagumpay nitong nailuwal ang isang babaeng sanggol. Pagkatapos ay inutusan ni Koito ang bantay doon na ilihim ito kay Lieutenant Tsurumi. Tapos dahil mas mataas ang rank ni Koito kay Sakishima ay sinabi ni Koito na mas magiging maganda ang hinaharap kung siya ang susundin nito. Tapos pinatakas ni Koito ang dalawa at sinabing magpunta sa timog para hindi makasalubong sila Tsurumi. Patuloy ang pag-iimbestiga nila Usami tungkol sa killer, pero hindi nila alam na nandoon din ang grupo nila Hijikata na kapareho nila ng pakay. Samantala may isang lalaki na namimigay ng libreng candy sa mga bata tapos inaaya niya sa kagubatan. Nabalitaan nila Sugimoto sa isang Aino na may isang lalaking namimigay daw ng candy ang may weirdong tattoo. Kaya nagpunta sila sa bayan para paghubarin ang nagbebenta ng candy. Pero ayaw ng lalaki kaya binasa siya ni Yoshitake. Tapos siniko siya nito sa ilong. Napunta ang bola ng isang bata sa kanal, at pagsilip ay nandoon pala si Yoshitake na parang si Pennywise. Nalaman niya sa bata na may isang lalaking may tattoo daw ang namimigay ng candy sa mga bata. Pinuntahan niya ang lalaki, subalit nang tinanggal nito ang takip ay nasa mukha ang tattoo nito kaya inisip nilang hindi ito ang hinahanap nila. Pero pag alis nito ay narinig ni Asirpa na sinabi nitong hindi daw nila mahahanap ang mga ginto, at para sa susunod nilang destinasyon ay sumakay sila ng barko. Subalit nakita ng kapitan na may mga tao na nakasakay sa bangka. Nang maisip nila na mga pirata ang mga ito kaya binilisan nila at binangga ang isa. Tumalon si Usawa tapos sa bilis ay kaagad siyang nakarating sa barko, para sabihan ng kapitan na patayin ang makina. Umakyat sila Yoshitake kaya nakilala niya ang dating kasamahan sa Abashiri Prison. Nang nalaman ni Sugimoto na isa si Usawa sa mga presong may tattoo ay nais niyang kunin ang balat nito. Subalit kinausap ni Yoshitake ang dating kasamahan dahil baka magamit pa nila ito. Di kalaunan ay nakitang makakasalubong nila ang barko ng 7th Division Army. Kaya pinagbantaan ni Usawa ang kapitan na huwag magsumbong sa mga sundalo. Natakot ang mga tao nang makita ang mga pirata, pero lalaban daw ang kartero dahil alam niyang ang package niya ang pakay ng mga ito. Dumaan ang 7th Division at wala silang nakitang kahina-hinala. Subalit binaril ng kartero ang isang pirata kaya narinig ng 7th Division. Pero hindi pala siya ang nakapatay kundi si Vasily na sinabayan ng pagputok niya ng baril. Muling nagpaputok ang dulang na kartero na sinabayan ni Vasily para mapatay ang mga tauhan ni Usawa. Bumalik ang 7th Division Army dahil sa mga narinig, ngunit minaneho ni Usawa ang barko na pinabangga sa barko nila. Tapos napatid ang lubid ng sinasakyan ni Vasily. Nang malaman ni Usawa na napaslang ang 3 tauhan niya ay pinag-initan niya ang kartero dahil hindi niya alam na si Vasily ang pumatay. Pero dahil madadami si Asirpa ay kinalaban ito ni Sugimoto. Tapos hinulag ni Asirpa ang kartero sa tubig para makatakas ito sa mga pirata. Saka sinabi ni Yoshitake na mag-usap daw sila ng mahinahon. Ikinwento ni Usawa na dati daw ay nanghahunting din siya ng mga presong may tattoo, subalit isang araw ay siya ang nahuli ng isa sa mga ito. Pero hindi daw siya pinatay nito dahil giit nito na hindi na daw kailanman mareresolba ang code. Pinakawalan siya ng isang matalinong mafia boss kaya naisip niyang totoo ang sinasabi nito. Pero giit ni Usawa na maaari pa rin nilang hanapin ang lokasyon ng ginto sa ibang paraan. Tapos hindi kinuha nila Usawa ang gamit ng mga tao, kundi ang package lang ng kartero. Palihim na tinignan ni Usawa ang mga gamit nila Sugimoto nang makita niya ang isang papel kaya nalaman niyang siya talaga ang pakay nila. Samantala napag-usapan nila Sugimoto na itutuloy nila ang paghahanap sa mga tattoo, pero magkukunwari muna silang kakampi ni Usawa para matutunan ang mga nalalaman nito. Pero nag-uutakan lang sila dahil alam na ni Usawa ang pakay nila. Kinwento ni Usawa sa kanila ang natuklasan sa matandang Aino kung gaano kadami ang gintong nawawala. Kinilig sila Yoshitake sa nalaman, at nakita naman ni Asirpa na nakalkal ang gamit nila. Nang biglang tutukan sila Sugimoto ng baril. Ngunit dumating si Asirpa para iligtas ang dalawa kaya nagsimula ang bakbakan. Tapos pinadaan ng kapitan ang barko sa mga sanga para mahulog silang lahat. Dito ay hinigop ng makina ang tauhan ni Usawa na naging isang giniling. At dahil lamang sa pakikipaglaban sa tubig si Usawa ay balak niyang lunurin si Sugimoto. Tumalon si Yoshitake para iligtas ang bida, na tila ba isang anghel sa isang palabas na siyang magbibigay ng hangin kay Sugimoto sa pamamagitan ng lips to lips. Pero sinampal siya ng bida. May dumaan na malalaking isda kaya ginamit ito ni Sugimoto para makatakas subalit nakakapit pa rin si Usawa. Tapos nahigop ng makina ang buhok ng pirata kaya nakaahon na si Sugimoto samantala si Usawa ay malapit na ring maging giniling.
pero iniligtas siya ng ating bida. Samantala si Yoshitake ay palutang-lutang dahil sinampal. Tapos dahil sa nangyari ay naging totoong kakampi na nila si Usawa. Pagkatapos ay kumain sila ng masarap na luto ni Asirpa. Samantala patuloy sa pag-iimbestiga sila Kikuta at Yusami. Nang magulat si Kikuta dahil nilalaro ni Yusami ang pototoy niya para daw mahanap nila ang killer ng mga bayaraang babae. Nagpunta siya sa ilalim ng bahay nang makita niya ang semilya ng killer, kung saan sa amoy nito ay nalaman niya kung gaano ito kadalas sa lugar. Tapos balak pa niyang ulitin ang pagbabate para malaman niya daw ang tangkad at kung ilang taon ang killer. Subalit naaktuhan niya ang killer na nagbabate rin sa lugar kaya nagbate rin si Yusami. Pero walang malay si Kikuta sa nangyayari hanggang sa tirahin ni Yusami ng kulay puti ang killer. Binawian siya ng killer ng kulay puti pero nailagang parang Matrix. Tapos tumakas na ang killer na tagumpay na nakasakay sa kabayo. Pero nakakapit si Kikuta sa damit nito kaya nakita niya ang muka ng killer. Pero binaril siya sa mukha ng kulay puti kaya nahulog sa kabayo. Tapos hindi makadilat dahil tinamaan daw sa mata. Sa kamay narinig silang babaeng sumigaw at pagtingin ay may napatay na naman ito. Kinabukasan sa bangkay ay hindi sinasadyang nakita ni Kikuta si Ariko. Giit ni Ariko na walang nagtitiwala sa kanya kila Hijikata at Tsurumi kaya hindi niya alam kung saan siya lulugar. Kaya sinabi ni Kikuta na sa kanya na lang ito magtrabaho dahil isa pala siyang government spy na inutusang tulungan ng 7th Division na makuha ang ginto, pero papatayin niya rin si Tsurumi sa huli. Kinabukasan ay nagpanggap ang grupo nila Hijikata na mga negosyante para makapag-imbestiga tungkol sa killer na may tato. Giit ng reporter na kailangan na daw nilang mapigilan ang killer dahil sa ang paborito niyang bayaraang babae ay lumipat ng lugar dahil sa takot. Samantala nabalitaan nila Sugimoto ang tungkol sa kidnapper ng mga bata. Na nalaman nilang ang lalaki na nakita nilang may tato sa mukha pero pinakawalan lang nila. Nabalitaan din ito nila Hijikata mula sa reporter, at maging si Tsurumi ay nalaman na rin ang tungkol dito. Kinabukasan ng gabi ay nagbate na naman si Yusami para mahanap ang killer pero pinapatigil na siya ni Kikuta dahil malapit na daw maputol sa kakabate. Nagpatuloy pa rin si Yusami dahil gusto niyang mahanap ang killer hanggang sa manghina. Nang hunting si Ogata ng pato para may hapunan sila at para na rin magsanay muli dahil nabulag ang isa niyang mata. Samantala nalaman ni Usawa na anak ni Wilk si Asirpa dahil sa mga mata nitong kulay asul. At naisip niya din na si Asirpa ang susi sa nawawalang ginto. Tinanong naman ni Asirpa si Sugimoto kung ano ang gagawin nito pagkatapos mahanap ang ginto, subalit hindi ito nasagot ng bida dahil napansin niyang may mga marka ang mga puno. Nagmadali silang tumakbo dahil may nagpuputol pala ng puno, subalit huli na ang lahat dahil naabutan sila nito kaya nakulong ang dalawa ng mga bumagsak na puno. Samantala naglalaro naman ng pugs ang dalawa na may mga mukha ng mga superior nila. Nang makita nila ang isang babaeng galit na galit pero umalis. Lingid sa kaalaman nila na ito ay si Sofia na nais ipaghiganti ang pagkamatay ni Kir Oranke. Pero pinigilan niya ang sarili dahil kailangan niya munang mahanap si Asirpa. Ikinwento ni Sugimoto na may kasintahan daw siya dati na si Yumi, pero hindi natuloy ang kasal nila dahil nagkaroon ng tuberculosis ang pamilya niya. Di kalaunan ay ikinasal si Yumi sa best friend niyang si Toraji. Subalit namatay naman si Toraji sa digmaan dahil niligtas siya nito. May sakit daw si Yumi sa mata, kaya kailangan ni Sugimoto ng ginto para mapagamot ito. Tapos magbabalik daw siya sa piling ni Asirpa pagkatapos niyang may pagamot si Yumi. Sinabi ni Asirpa na dapat na ding malaman ni Yoshitake na alam na niya ang code para mahanap ang mga ginto dahil tunay itong kaibigan. Na narinig naman ni Yoshitake dahil nakalusot na pala siya sa mga butas. Samantala sa labas ay humingi ng tulong si Usawa sa mga lumberjack. Agad silang tinulungan ng mga ito, nang makita na inubos ng mga lumberjack ang puno sa gubat na ikinabahala ni Asirpa. Pinakita ni Usawa ang golden coin na nahulog daw ni Wilk sa lawa ng Shikesu, dahil baka may kinalaman daw ito sa code. At dahil dito ay nalaman ni Asirpa kung ano ang kailangan niyang gawin. Nag-enjoy ka ba? Ito na po ang last part sa series na ito. Salamat po sa panonood at pakiabangan po ng susunod natin na series saka mag-like and subscribe ka na rin Lodi para sa mas marami pang mga recap.